Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Sally dito sa ating dulang Love and Memories. Sumakit ang tiyan ko, kaya dinala ako ni Carlos sa ospital. At nanganak ako ni isang malusog na batang lalaki. At natuwa si Tiato nang nalaman na manganganak na ako. Kaya si Carlos ang nagbantay sa akin sa ospital. At naramdaman ko ang hirap ng manganak. Kaya ang sabi ko ay tama na ang dalawang anak. Pero hindi pumayag si Carlos dahil sinabi niya na hindi pa panahon na pag-usapan namin yun. Pagkaraan ng ilang araw ay inuwi ako ni Carlos sa bahay at nakita ni Chato ang kapatid at siya raw ang magbabantay. Minsan ay pumunta sa tindahan si Chato at nadatnan niya si Belen at ay, nandito ka na naman, Belen. At sigurado na may chismis ka na naman, ano? Hindi po ito chismis. Talagang totoo. Nananganak na si Sally. Kaya alam ko na hindi na nila mahal yung ampun na bata. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan, ha? Baka may makarinig at iparating doon sa bata. Aling ka rin, dapat niyang malaman para hindi siya magtataka. Kung ang mamahalin ng mag-asawa ay ang tunay nilang anak. Ay, tumigil ka na, Belen. Dumarating na yung anak ni Carlos sa Sally. Kaya tama na. Baka ganyan ka dahil naiinggit ka sa kanila. Aling ka rin, pabili po ng shampoo, yung dating binibili ko po. Sandali lang, Iha. Teka. Eto, Iha. Ano pa? Baka gusto mong bumili ng sabon na mabago. Hindi na po, mayroon na sa amin. Ito po ang bayad ko. Salamat. Iha, may itatanong nga ako sa'yo. May alam ka ba tungkol sa iyong pagkatao? Ho, ano pong ibig niyong sabihin? May dapat ba akong malaman? Oo naman. Pinagtapat ba sa'yo kung sino ang mga magulang mo? Yung sinong tunay na mami mo? Ho, wala po. Bakit po? May alam ba kayo na may iba pa akong mami? Siyempre, dahil inampun ka lang ni Sally at ni Carlos, kaya hindi ka tunay na anak nung dalawa. Hindi po tunay na kapatid ang pinanganak ng mami Sally mo. Hindi po totoo yan. Si Mami Sally magulang ko. Wala nang iba. Ang mabuti pa, tanungin mo ang mami Sally mo at sigurado na sasabihin niya sa'yo ang totoo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Umuwi na si Tiato. Tiato anak, saan ka pa galing? Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Umiiyak ka ba? Mami, totoo ba ang sinabi ni Auntie Belen? Magsabi kayo ng totoo sa akin, Mami. Ano ba yan? Sigurado na binibiro ka na naman ng chismosa na yon. Ano bang sinabi sa'yo? Sige anak, sabihin mo sa Mami. Totoo bang pinagtapat sa akin na hindi niyo ako tunay na anak? Ha? Ang walang hiyang yun? Ikaw pa ang nakita para biruin ng ganyan anak? Hay nako, huwag kang maniwala sa kanya ha? Dahil anak ka namin ng daddy mo. Totoo ba lampon niyo lang ako? Magmula ngayon, hindi na ako papasok sa eskwelahan.
Hindi na ako mag-aaral. Anak, huwag kang maniwala sa sinabi ng babaeng yon. Dahil ang alam niya ay magbiro. Kaya huwag ka na umiyak. Akong bahala sa babaeng yon, ha? Tama na. Huwag ka nang umiyak. Naku, inatake na naman ng pagkachismosa ang bilin na yun. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niya kay Chato. Makikita niya. Makikita niya. Ano? May nagsabi kay Chato na isa lamang siyang ampon. Sino ba naman pakialaman yan? Sabihin makakatingin sa akin yan. Hayaan mo. Ako na ang bahala sa babaeng yun. Hindi pwede na ikaw ang sisita sa kanya. Matake na naman pagkachismosa eh. Sinong chismosa niya ang sinasabi mo? Maraming maris dito sa ating lugar ah. Wala nang iba, kundi ang may makatinggila na si Belen. Siya ang nagsabi kay Chato na ampun lang natin siya. Babae yun talaga oh. Walang iya. Kung pwede lang na akong gaganti sa kanya eh. Nako, babae yun, Carlos. Kaya ako na lang. Ako ang bahala sa kanya. Para matikman ng kanyang bunganga ang malakas na sampal ko. Para magtino. Pero mag-ingat ka. Baka traidorin ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo para ipagtanggol yung sarili niya. Ay, ako pa. Akala niya, natatakot ako sa kanya. Kahit sinabi niya kay Chato, hindi rin siya paniniwalaan. Dahil sinabi ko na paninira lang sa kapwa ang ginagawa niya. Kaya, puminto siya sa pag-iyak kanina. Ay, mabuti na lang at naniwala sa akin ang ating anak. Lola, saan po si Mami? May sasabihin sana ako sa kanya. Kung wala siya dito, hihintayin ko na lang para papirmahan niya ito. Ang sabi kasi ng mami mo ay may importante na lalakarin. Kaya di siguro magtatagal yon. Dahil yung kapatid mo ay dumididi pa sa kanya. Oo nga pala, Lola. Baka gising na yon. Iiyak kung walang kakarga sa kanya. Tama ka, Apo. Pupunta sana ako dun sa kwarto nila mami mo at daddy mo, pero dumating ka at nagtanong. Kaya sige, ikaw na. Sige, Lola. Ang mabuti pa siguro, doon na lang tayo magkwentuhan para may kasama si Baby. Tingnan natin, Lola, si Baby. Baka gising na siya. Lola, may gusto po akong malaman sa inyo eh. Ano yun, Apo? Sige, sabihin mo para masagot ko ang bagay na yan. Buwan po, Lola. Nagpunta ako doon sa tindahan at ang sabi ni Auntie Belen, hindi daw ako tunay na anak ni Mami, kundi ampon lang po ako. Totoo ba yun, Lola? Alam mo, Apo, hindi mo dapat pansinin ang mga sinasabi ng ibang tao. Nadarama mo naman ang pagmamahal ng mami at daddy mo. Kaya huwag mong paniwalaan ang mga tsismosa. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aba, ang malditang Belen. Siya ang masasalubong ko. Magandang pagkakataon para mabigyan ng leksyon ang chismosa na ito. Hayan, malapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Belen, sandali lang. O ikaw pala, Sally. Bakit? May importante ka bang sasabihin sa akin? Oo, meron nga.
at magsabi ka sa akin ng totoo. Sige, ano ba yun? Heto, oh. Adik po, bakit mo ako sinampal? Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Bastos ka? Kung ano-ano ang sinasabi mo sa anak ko? Anong sinasabi ko sa kanya? Wala akong alam dyan. Isipin mong mabuti. Isipin mo. Wala! Masakit ang pagsampal mo sa akin, ah. Ito rin ang sayo. Aray ko, walang hiya ka. Naghahanap ko talaga ng sakit ng katawan mo, ha? Kaya handa ka ito ang para sa'yo. Diba? Ha? Bilan na chismosa! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Bilan! Ay, tumakbo na siya. Pero hindi pwede na di ako makaganti sa kanya. Sa susunod, talagang hindi ko hahayaan na makatakbo siya. Makikita ng Belen na yun kung paano ako gaganti sa kanya. Oh, Sally, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Ang sabi ni Ina, lumabas ka. Hinanap ko ang isang chismosa dahil sa sinabi niya kay Chato ang tungkol sa pagkatao niya. Ano? Talagang pakialamerang babaeng yun. Makati ang dila. Hindi rin nakatiis na sabihin kay Chato. Kaya mo, akong bangala. Carlos, wag na. Nasampal ko na siya ng buong lakas. Pero kulang pa. Dahil tinakbuhan niya ako. Saka hindi pwede na saktan mo siya. Dahil babae siya. Sana, nginugod mong mukha niya sa lupa para magtanda. At hindi na siya makialam sa buhay natin. Yun din sana ang gagawin ko. Pero tumakbo kasi Kaya wala na akong nagawa sa kanya. Pero sa susunod, talagang makakatikim siya sa akin. Hayop talagang babae yan. Palibhasa walang asawa eh. Kaya hindi na mapigilan ng katinang dila. Ay nako Carlos, hindi lang dila ang makati sa kanya, kundi pati yung ari niya. Dahil hindi pa nakatikim ng luto ng Diyos na sinasabi. Kaya ang pagchichismis ang inaatupag niya. Nakakainis talaga ang babaeng yun. Ipapakita ako sa inyo at sigurado na matutuwa po kayo dito dahil nag-aaral po akong mabuti. Ito po. Ha? Chato? Ang tataas ng marka na nakuha mo? Naku anak, napakasaya ko ha. Hindi mo sinasayang ang perang ginagastos sa pag-aaral mo. Paano naman kasi, Mami? Alam ko na malaki na ang gastos ninyo sa akin dahil nursing po ang kinukuha ko. Kaya kailangan na masulit ang mga gastos ninyo sa akin. Anak, ang pagpapaaral namin sa iyo ay para sa iyong magandang kinabukasan. Dahil wala kaming ipapamana sa iyo, kundi yan lang. Pwede bang sabihin niyo sa akin kung saan kayo kumukuha ng pera na panggasto sa aking pag-aaral? Ha? Anak, ginawa namin ang lahat para makatapos ka ng iyong pag-aaral at maabot mo ang pangarap mo. Kaya ang kalahati ng lupa na kinatitirikan ng bahay natin ay naisangla para matustusan namin ang iyong pag-aaral sa kolehiyo. Ganon pala. Kasi nagtataka po ako, Mami. Hindi naman malaki ang sahod ni Daddy. Kaya tinanong ko sa inyo kung bakit
na pag-aaral niyo ako. Hindi bali, Mami. Tutubusin ko po yan pag nakapagtrabaho ako. Pupunta po ako sa abroad para madaling matubos. Huwag mo munang problemahin yan, anak. Basta pagtuunan mo muna ng iyong pansin ang iyong pagtatapos sa kolehiyo at makapasa ka sa board para mapalitan na rin ang gastos namin sa iyong pag-aaral. Hindi po, Mami. Ipinapangako po sa inyo, maibabalik sa atin ang naisalan nyo at ibibigay ko rin ang ginhawa sa buhay ninyo ni Daddy. Ay, nako. Talagang mahal niya kami ng daddy niya. Paano kaya kung malaman niya ang totoo? Magkakalit kaya siya sa amin? O kaya ay magtatampo? Dahil hindi namin ipinagtapat sa kanya na siya ay ampun naming mag-asawa. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Inay, matulog na po kayo. Ako na lang ang bahalang maghintay kay Carlos. Sige anak, gusto ko na rin magpahinga. Parang nakadama ako ng pagod eh. Wala namang gawain dito sa bahay na ginawa ko. Inay, talagang ganyan. Dahil sa edad ninyo. Matanda na kayo. At sabi ko naman na huwag kayo magtrabaho sa mga gawaing bahay. Pero ayaw nyo namang walang ginagawa. Oo anak, para akong mas hihina kung hindi ako kikilos. Pero magpapahinga rin ako anak. Mawawala rin itong nararamdaman ko. Inay, baka may masakit sa inyong katawan. Magsabi lang kayo para maagapan at hindi po lumala kung ano yung sakit na nararamdaman ninyo. Siyempre naman, Sally. Dahil mahirap magtiis kung may karamdaman. Kaya kung may gastusan, kailangan na magpatingin ako sa doktor. Opo, Inay. Sige. Pumunta na kayo doon sa kwarto ng apo ninyo at matulog na kayo. Sige anak, ikaw nang bahala dito at magpapahinga na ako. Opo, Inay. Sige na po. Ay, nako. Ano ba ang nangyari kay Carlos? Hindi man lang tumawag para alam ko kung nasaan siya. Ngayon lang ginabi at hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Minsan Carlos, sige pumasok ka na. Bakit ka ginabi? Saan ka ba pumunta? Pasensya ka na, Sally. May dumating kasi big boss namin. Galing Manila. Kaya sinamahan namin na mag-happy-happy. Uminom pala kayo ng ala. Buti na lang at nakauwi ka pa. Siguro wala nang masakyan na papunta dito sa lugar natin. Walang problema. Dahil inihatid kami lang ng bus namin. Kaya nag-uwi ako. Kaya halika na. Matulog na tayo. Buhay ka sa paghintay sa akin tuloy. Ayos lang. Ang importante ay nakauwi ka. At walang masamang nangyari sa iyo. Okay. Kaya pumasok na tayo dun sa kwarto natin. Kaya, may pasalubong pala ako sa'yo. Dito sa bag ko. Sige Carlos. Doon na lang sa kwarto ko kukunin. Carlos, kumain ka na ba? Kung hindi pa, ipapainit ko yung ulam. Huwag na. Kumain na rin kami. Kaya kailangan ko lang matulog. Dahil maaga akong papasok bukas. Teka na.
wala na ring problema si Tiyato. Tapos na rin ang pag-examine niya sa board. Kaya maghihintay na lang siya ng resulta. Sana makapasa siya at nang mapakinabangan niya ang kanyang pinag-aralan. May kumakatok. Sino kaya ang dumating na bisita? Tingnan ko nga. Sandali lang. Nariyan na. Ikaw pala, Meli. Halika, pumasok ka. Oo, Sally. At maimportante tayong pag-usapan. Sana maunawaan mo ako. Bakit? Ano ba ang pag-uusapan natin? Nandito ba si Tiyato? Gusto ko na kaharap siya sa aking ipagtatapat na ako ang tunay niyang mami. Ano? Matanggap kaya ni Tiyato na si Meli ang tunay niyang ina? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Sally dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.